Andar na mga kamekaniko. Sa mga hindi pa nakakakita ng ating binibuild na Pantara concept, ito yan, oh. Restore and build. Tayo yung mga nag-repaint lahat, tapos tayo din nabubuo, ayan lahat. At yung wiring makina, yan, ito yung binubuo natin. So nga mga kamekaniko, magandang araw sa inyo ulit at panibagong araw, panibagong vlog tungkol dito sa ating nire-restore o binibuild na Pantara concept na X4. At yun nga, kahapon, ipakita ko sa inyo mga kamekaniko yung kanyang mga crankcase. O, ngayon nga bubuuin na natin at nalinis ko na mga kamekaniko yung kanyang pyesa, yung kanyang sigunyal, napapress ko na rin kasi pinalitan natin ang connecting rod at ng bearing. Tapos yung clutch housing ay pinarimatch natin para hindi maingay. So na ngayong araw nga mga kamekaniko, samahan nyo ako at ating bubuuin. At pakikita ko muna sa inyo pala mga kamekaniko yung mga pyesa tsaka yung binibuild natin na Pantara concept, yung sa mga hindi pa nakakakita. So ipakita ko sa inyo. Sa mga hindi pa nakakakita ng ating binibuild na Pantara concept, ito yan, oh. Restore and build. Tayo yung mga nag-repaint lahat, tapos tayo din nabubuo, ayan lahat. At yung wiring makina, yan, ito yung binubuo natin. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyong mga pyesa nya. Yan, pinalitan natin ang connecting rod, side bearing. Ito yung pinarimatch natin yung kanyang clutch housing kasi naingay ito, ayan, oh. Yan. Tapos mga palit ng oil seal, lining. Ito yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan vlog. Yan. Kanyang stator. Dati malinis na, hiwa-hiwalay na. Yan. Yung piston niya maganda pa. Yan, din na natin pinarebor. Pero pag umingay, pare-rebor natin. Yan. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon. Nakababa na rin. Yung kanyang crankcase na napaka-slap. Yan. Itong crankshell. Yan, oh. Ito naman yung kanyang pinaka-lagay ng makina. Yan. Dali yung binubuo natin. Yun yung mga ganong kakintab niyan. Chassis pa lang, ulam na. Yan. Halos lahat yung stainless bolt. Stainless bolt lang. Hindi tayo nakabili ng mga magagandang klase kasi sobrang mahal nun. Yung ehe lang yung mga bago. Yan. Napakaganda. So yan, magbubuo na tayo mga kamekaniko. Mga kamekaniko, ako naman ay marami ng tutorial tungkol sa pagbubuo ng X4. Puro X4 yung ginagawa natin, kaya imposibleng hindi tayo mawala ng mga video diyan. Ang gagawin ko na lang mga kamekaniko din sa ating binubuo ay i-update ko na lang kayo mga kamekaniko pagka pa-under na natin at pagka nabuo na yung kanyang makina. At patidinig ko naman sa inyo yung under nyan. Di yun, update na lang, parang ganito lang yan. So mga kamekaniko, update nga pala din sa ating binubuong X4, yung makina. Ayun, nakita nyo naman sa live. Pero ito, meron din tayong, pakita ko rin sa inyo, na naandar na rin mga kamekaniko. Sa mga hindi nakapanood ng live natin, hindi para sa inyo rin video nga rin. At nakita nyo na nga doon sa live na naandar na, pero papakita ko doon sa mga hindi nakakita nga. Ayun, pakita sa inyo. Naandar na mga kamekaniko. Tahimik din yung makina mga kamekaniko. Final checking nila tayo. Tapos yung tuti nga pala nito, nagana na rin. Baba. Yan o, nagana na rin yung tuti pump niya, pinagana ko rin. Yan, natutulo yan o. Yun, natulo na o. Alright na yan, kabit na natin sa hose. Yan. Okay na yan. Check na lang tayo ng mga tulo-tulo kung may tutulo. Yan. Tapos makita ko na lang sa inyo yung look mamaya pagka nakabit natin yung mga crankcase. Ayos. Yung carburetor, checking pa yung carburetor. Check pa natin sa andar. Medyo mataas pa minor niya parang kulang sa tono yung carburetor pa.
Ano ko lang, bubuuin ko lang para makita nyo sa video yung makina nung natapos natin. Kakabit ko lang yung mga crankcase na yun. Yan, ayos na mga kamekanika. Di ba na, hanggang din na lang at bukas ay bubuo na natin. Kakabit na natin pala daon bukas, hindi pala bubuuin at buo na. Pero papakita ko muna sa inyo yung itsura niya mga kamekanika.